Din ano po ang naging basihan ng ruling na ito ng Korte Suprema para ituring po na fraud yung pagtatago ng homosexuality po noong lalaki dito sa kanyang asawa? Well, since 1988 nang binigyang effectivity ang Family Code, nandiyan na yan sa Article 45 at Article 46. Sinasabi ng ating Family Code na kung ang isang tao ay tinago ang kanyang homosexuality or lesbianism nung siya ay kinakasal, habang siya ay kinakasal, ay ito ay maaaring gawing dahilan para ipaanal ang kanyang kasal. Pero intindihin natin ito, DJ, kasi ibang annulment tsaka iba ang nullity. Ang annulment, ang sinasabi ng annulment, mabisa ito hanggat putulin. Ang sinasabi ng nullity, walang bisa Mula sa simula. simula pa. Oo. Ito, annulment to. Mabisa ito hanggat putulin. Kaya, sinabi rin ng batas na kung nalaman mo, na-discover mo at hinayaan mo naman at okay lang naman sa'yo, wala namang masama, magsama na kayo. Pero kung gusto mong putulin iyan, binibigyan ka ng 5 taon mula ng iyong nadiskubre para putulin mo. Malinaw lang naman ang batas. Kung ang pagka-homosexual or lesbianism ay ang hindi dahilan yan. Pero ang pagtatago nitong homosexuality at lesbianism, iyan ang dahilan. Pero hindi sinasabi ng batas na intrinsically masama yan. Sapagkat sinasabi rin ng batas, pero kung okay na sa'yo, di mamuhay kayo bilang mag-asawa na may mga anak. Nakikita naman natin yan, may nangyayaring ganyan. At kung gusto mong putulin, 5 taon lang. Paglampas ng 5 taon, hindi mo na yan pwedeng putulin. Talagang kasal na kayo habang buhay. Ang problema lang sa desisyon na ito, DJ, kasi sana tapos na iyon, ano? Kasi ang hindi mo paglantad, maaring madaming reasons. Maaring nahiya ka o talagang tinatago mo, maaring may bad faith ka, maaring good faith ka. Pero ang puna lang ng mga tao sa desisyon na ito, bakit nagdagdag pa ang Korte Suprema, with all due respect, ng mga salita na parang nagde-denigrate, na parang nagpapababa ng iyong gender preference, no? Kasi sabi ng Korte Suprema, dinagdagan nila ganito. Sabi nila, eto babasahin ko sa English. Sabi nila, ang isang babae daw, kung alam na hindi papasok sa isang sitwasyon na kahiya-hiya, kung alam niyang hindi totoo ang pagka-homosexual ng kanyang asawa. Ang sabi rin naman ng Korte Suprema, ang lalaki, basta't kinwestiyon mo sa kanyang pagkalalaki o sa kanyang sexuality, ay natural na dapat magsalita. Kung hindi, dinidisgrace niya ang sarili niya. Opo. Ang isip lang ng mga tao, Opo. saan ang gagaling itong mga notions na ito? Opo. Kasi ang babae, nakikita naman natin, wala naman talagang masama sa magpakasal ka sa isang, let's say, bading. You know? Sabi na nga ng Korte Suprema, kung gusto nyo, okay, binibigyan namin kayo ng 5 taon. Kung hindi nyo putulin, yan na kayo. Diba? At kung meron naman, ayos lang sa inyo, ayos lang. Kaya lang yung mga katagang iyon, hindi na kailangan sa desisyon para putulin ang kasal. Ganun na lang dapat ang sinabi. Tinago niya, hindi nadiskubre, putulin ang kasal. Wala na yung mga salitang walang babaeng ililigay ang kanyang sarili sa posisyon na yan kung alam niya ang hindi totoo ang mga ganitong mga bagay. O sasabihin, ang mga lalaki, kung kinwestiyon ang kanilang pagkalalaki, sexuality, ay dapat magsalita. Kung hindi, dinidisgrace nila ang sarili nila. Opo. Saan ang gagaling yun? So,